Puro mayayaman. Yasay is a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko tayo lahat. Section 7, Article sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan, kasi yung mga Amerikano nandyan, sabihin naman ng mga militar, sir, kailangan natin ng equipment. You know, sabi ko nga sa militar, I am not a wartime president. Remember that. I am a president seeking peace for my country. Kaya, nung na-presidente ako, wala pa. Inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga oligarch pati mayan. Left talaga. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila, nag-uusap na tayo, wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. We are talking in Oslo. So dito yung negotiators natin as we go along, si Perfecto Yasay, the Foreign Secretary. So, maniwala ka o hindi? Sa dormitoryo kami noon, kami ang magka-roommate. Bright ito. Valedictorian, salutatorian ito nag-graduate. Then, ang kaharap namin sa kwarto, si Bebot Belio, taga Isabela. Lucano ito. Okay. Okay ito. Magka-classmate kami, but they are the brilliant ones. Sunny Dominguez, yung ating finance secretary. Kindergarten to high school, kasi napaalis ako sa Ateneo, second year, siya na lang, but they graduated yung klase namin. He was the valedictorian. Oh. Alam mo, ito, ka-ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Piñol, is a magna cum laude graduate yan. Ito lang. Graduate magna, puro yan sila mga utak. Senator Cayetano. Nandito si Ma'am Lani, Mayor ng Taguig. Asawa niya, Ma'am. Tama, maganda si Ma'am. Guwapo si Cayetano. Pero kung ako kasing guwapo niya, ako, ubos. Pakyaw, ibig sabihin. Si Mark Villar sa DPWH. And Defense Secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Alam mo ito, si General Lorenzana, ang may sabi pa sa akin, taga Cotabato City dito, Ilocano, pero Cotabato. Yung mga Ilocano lunggo sa... Yan, tapos si pastor pa ang may sabi sa akin. Ano, hindi mo ba alam yung sekretary mo of defense? Classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Nakita mo naman, ang buhok na ubos ka-aral.
Secretary Pernia ng NEDA, right, from UP. And, totoo lang ha, hindi ako nang ano, kilala nyo, Art Tugade. Classmate ko sa San Bernardo, valedictorian namin. Huh? College of Law. 1972. Sa DTI, sa Go Negosyo. Medyo ito yung... And si Senator Estrada. Senator Estrada. Ang ating National Security, pareho yan sila, Estrada yan, basta ano, ganong muka, pareho yan sila. Si Gerald Esperon, ang National Security Advisor ko. Si Cabinet Secretary, si June Evasco. Alam mo, istorya nito, June Evasco, pati isang pare, nagagong yun. Sama niya, Father, dalawa ito silang pare, piskal ako noon, nahuli ito ng military sa Libungan, Cotabato, no? Nagplenom-plenom ito sila, natsambahan. Ngayon, ako yung piskal, ako yung inquest, ako lang yung nag-iimbestiga doon ng takot kasi lahat ng sa rebelde. So, sabi ng si Stares ko, kilala niya. May nahuli kami dyan, 2 pare. Tapos sabi ko, harap talaga ng piskal yan kasi yung affidavit. Ito bang sinasabi mo dito, totoo to? Tapos sabi niya, salvage na lang namin. Walang ganda mo. Tangin na mo, pare. Padre Tison, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Mariboc ako. Bohol, Mariboc. Sa taga roon yung lula ko sa tatay ko. Baka pinsan ko po yung mga gago ko. Pare, masabi ko, hayaan mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pupunta sa akin, naging ng trabaho, binigyan ko naman, sabi ko niya, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff, then to become the mayor of Mariboc for 9 years. Tapos, cabinet na. Started ito nila. Si Andanar, Salpanelo, ang ating gwapo na congressman sa Bohol, Arthur Yap. Si kayo taga Davao, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel, taga Davao. Pastor Erne Abelia. Ito si Energy, si Alcose. Si Wanda Teo ng ating tourism. Si Sal, ito yung abogado ng mga artista. At ito, kung gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, Sal, pwede ka nga. Itong si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung mag-asawa, yung magkakaso-kaso. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 76, ganun lang yan. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya?
Ano nga, so sabi ko, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Eh, sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, pinalo sa... Ganon-ganon, Kaya yung nanay ko, kung buhay ngayon, idemanda ko ng child abuse. Talagang... Tapos kayong mga Bisaya, alam ninyo yan, we have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid, yung mga lalaki, no? Magalit yung tatay sa kaulit, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Eh, sabi ng tatay ko na, ikaw, sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sige lang, basta bayaran lang ako sa kanakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang ha, itong lahat na nakarito mga Artugadi, ito bilyonaryo na to. Huwag sabihin magnakaw, bilyonaryo ito. College of Law pa kami, CEO na yan ng Delgado Shipping. Puro mayayaman, Yasay, he's a professor sa Western Side sa Hawaii University. Pero sa awa ng Diyos, ito trabante ko ito lahat. Gaya ng sa law school kami, klase nun sa... Kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aaral ka noon ng libro, ganoon ko talaga. Kasi oras ka gumanon ka, tapos karap mo yung mga ulol na... Sige. Wala na. Pagdating ng 5:30, tuloy na lang natin. Sa awa ng Diyos, okay ako, 4 years. Ganun lang ang buhay. So, then, para inspirasyon,